Noisy, welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So another update na naman tayo sa most viral mayor ngayon na so walang iba kundi si Mayor Alice Go. So this video is from Kuya Tams TV. Meron itong pamagat na mastermind at leader ni Bambantarlac Mayor Alice Go. Tukoy na Pogo Raid Rapid Tulpo in action. So viral siya, 150,000 views. So, bago natin simulan, Kuya Tams TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan, supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agkawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Mastermind at Leader ni Bambantarlac Mayor Alice Go, natukoy na. Pogo Raid, Rafi Tulpo, in action. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC Kuya Tams TV. Start. Partner sa negosyo ni Alice Go, nahaharap sa patong-patong na kaso. Mayor Yun. Alice Go, hugas kamay. Grabe yung term na hugas kamay. Like, yun talaga yung kadalasang ginagawa ng mga nahuhuli or nabubuko. Kasi, tama nga naman, men. Wala namang yung iba nga, kahit na may mga ebidensya na, nakuha na na CCTV, nagde-deny nga, di ba? So, I think, ano na yan, men, normal or, hindi siya normal, common, ano na yan, common reaction na yan ng mga nasasangkot sa mga issue na maghugas kamay talaga sila. Gusto kong tanungin, again, no? Lahat kasi ikaw nag-apply eh. Yun. So, dapat alam mo kung ano yung ina-applyan mo. Hindi pwedeng ikaw nag-apply, tapos ituturo mo si Wang Jian, siya ang nasa construction. Your Honor, opo, prior to the construction po, ako po yung nag-apply. Pwede nyo po ipagtanong po doon sa mga construction workers po sa Bamban na involved po doon. Pwede nyo po ipagtanong po sa kanila na hindi po talaga ako sa construction. At after ko po na-apply po yung mga permits po, wala na rin po ako kasi wala rin po akong pera na maipasok. And in fact, try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontak po si Wang Jiang para naman po. Siya dito, arestuhin siya. Tama. Malabong pupunta talaga yun dito. Kahit nga siguro yung tatay niya, malabong pupunta dyan eh. Or malabong magpakita dito sa Pilipinas. Kayo ba? Do you think ba yung tatay niya pupunta yun dito? At yung Wang Jiang na yan? Diba? Yung mga ano nga natin dito, nagsilabasan eh. Yung si Pastor. Ewan ko kung nakalabas na ba na bansa. Ewan ko kung bakit takot na takot sila kung hindi naman sila guilty. Opo. Para naman po malinis po yung pangalan ko po. Kasi sa akin po lahat nakatulak. But Sa'yo on record, talaga. partner mo, isang fugitive. Pinabulaanan ni Bambantarlac Mayor Alice Go na parte siya ng tinatawag na Pujan Gang o Pujanese Organized Crime na tumutukoy sa mga sindikato. Yung Pujan Gang, hindi ko pa nakita to, men. May nakikita na akong mga article dyan, pero hindi ko pa napanood yung video. Baka yan yung next nating panonood. Katong sangkot sa krimen na tila kapareho ng triad gangs. Ito ay matapos ang pag-question sa kanya ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, Chairperson Senadora Reza Ontiveros tungkol sa ugnayan niya sa mga kapwa incorporators niya sa Baupulan Development Incorporated. Anya, wala umano siyang kaalam-alam na taga-Pujan ang mga ito dahil sa pagkakaalala niya, si Wang Jian lang ang taga-Pujan habang ang ilan dito ay taga-Semen. Maaalala, una nang isiniwalat ni Ontiveros na sangkot sa pinakamalaking laundering case sa Singapore ang Yan din. Laundering case. Di rin basta-basta yun isang malaking kalokohan din yun na dapat talagang pagbayaran ng malaki. Grabe if ever na-involved din siya dyan, nako, wala nang kawala to, men. Manigo na si Sang Ruzin. Samantala, kinumpirma naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na subject sa manhunt si Wang Jiang na siyang tanging kausap ni Go sa pamamalakad ng Baupo. Hindi Paano imamanhunt yan? Wala naman dito sa Pilipinas yan. So, wala pa rin. Olats pa rin. daan sa proper channels dahil money laundering yon ang tawag. Opo. Diba? At doon ako pupunta ngayon dahil tinitignan ko yung
Nasabi mo kanina, yung participation mo sa Baofu is only land. Opo. Pero nung tinitignan ko yung inyong GIS, ikaw rin ang presidente ng kumpanya. Boom. Opo. Di ba? Opo. Nag-opo siya ha. Tingnan natin kung ano yung follow-up niya, reasoning. Or before 2022, Opo. Tama? So Opo. before 2022, ikaw yung presidente ng kumpanya on record. Opo. Na on record, kalahati rin ng kumpanya sa'yo. Opo. Yan po yung usapan po namin ni Zhang Ziyang na yung share ko po doon sa lupa, yan yung mag-hold po ng majority po ng stocks po. Okay. And alam mo, bilang presidente, merong responsibilidad yan. Ikaw Tama. sasagot para sa kumpanya mo. At dapat Tama. alam mo lahat na nangyayari sa kumpanya mo dahil presidente ka Tama, presidente, tapos walang alam. Ano ba yan? Diba? Hindi naman pwedeng ituro mo sa iba-iba yung responsibilidad dahil inakop mo yung pagiging presidente. Tama. So, ang tanong ko, saan nang galing? Dahil tinitignan ko ulit yung Baofu Land. Financial statement. Yung Baofu kanyang talaga na yan. capital is only 1.2 million. Madam Chairman, kinausap ko yung mga kaibigan natin sa engineering at papakita ko itong kanilang show itong Baofu. Kinausap ko yung mga kaibigan natin. May isang engineering company called DCCD. At ito, reputable engineering company. At sabi ko, tingnan mo nga at i-value mo yung construction cost ng Pogo Hub sa Banban. So, tinignan nila, i-share ko sa committee. No, dahil, at ito, without even looking at the plans, pwede naman sila mag-tabletop survey. Yan, no? Pwede nilang bilangin ilang floors, pwede nilang sukatin. Seryosohan na talaga With modern technology na ngayon, lahat pwede nang gawin yan. At next slide. Lumalabas na mayroong 37 buildings Nako. in that area. No, 37 buildings ang itinayo dyan. At lumalabas na ang construction cost na pinakamura. Ba't natatakpan to? Di natin makita. Parang ganito din yung sa Cavite Lumalabas about lumalabas 6.1 billion pesos. Okay. 6.1 Grabe yun billion. Billion na. That is the estimated construction cost. Pwede namin to share sa inyo kung gusto niyong i-validate the numbers. But this is from a reputable engineering. So, 6.1 billion, hindi maliit yan. No? Tama. At tinignan rin namin yung timing ng construction. In 2019, ano yun? Pakipakita nga. Meron ng earthworks. No? Meron ng development sa earthworks. Di natin makita kasi the way pag-edit ni Kuya Tams TV, nilagay niya yung mukha ni Mayor Alice Go. Di natin makita yung pinapakita ng Senate. Ginastos na ng kumpanya 117 million. Pero pag titignan natin sa books niya in equity, it's only 1.2 million pesos. In 2020, yan. Mayroon ng mga buildings, mayroon ng superstructures, mayroon ng mga other structures. Ang estimate ng DCCD is about 746 million na nagastos. Wait lang. Mahirap talagang lumusot kapag merong mga inihahing ebidensya. No? Yun nga lang kaso dito kay Mayor Alice Gumin kapag hinahainan siya ng mga ebidensya, hindi niya naman naka-counterattack Kaya yun, mas lalong nagduda tuloy yung taong bayan sa kanya. Ewan ko. Yet the equity is only 1.2 million pesos. Grabe. Kung ikaw ang negosyo, ikaw ang negosyante, bago mo gawin yan, maglalagay ka muna ng equity, di ba? Common sense naman lahat yan Maglalagay ka muna ng equity para mayroong pera yung kumpanya para gumamit. Pero in this case, may construction na, pero wala pa rin yung perang ginamit. So, ibig sabihin yung pera, hindi dumadaan sa kumpanya. Nako. Yun lang. So, parang lumalabas dito or siguro yung ibig sabihin dito ni Senator Win Gatchalian, may hindi sila, parang underground movement nila or
Yun nga, since suspected din naman sila sa money laundering, baka yun yung way nila, no? Para naman hindi sila gaanong matrace or yung kabuuan talaga. Grabe. Akala ko sa mga pelikula lang yun, men. Your Honor, ang participation ko po dyan is the lot. Prior po ako mag-divest po, kinausap po nila ako kung gusto ko mag-invest ng in cash na in peso. Sabi ko po sa kanila, wala po akong ganong kalaking pera, kaya nagpa-buyout na lang po ako ng share ko po sa kanila. This is 2019 and 2020. Sila, opo, Nung sila ikaw po ay ang... presidente ng kumpanya on record. Yes po, Your Honor. Nag-start po niyan, kinausap po ako ni Wang Jiyang. Kaya better po sa next hearing po talagang kailangan nandito po siya para makasagot din po. But si Wang Jiyang nagtatago na. He's a fugitive. Oh, 'di ba? Bale, ano na lang siya. Baka some kind, kasi based sa mga comments dito, sabi nila, alibay na lang yung Wang Jian eh. Kasi since hindi na yun magpapakita, baka nga dedo na yun or whatsoever. 'Di ba? Kasi fugitive naman talaga yun. So I think hindi yun magwi-witness or hindi yun pupunta talaga dyan. So ang ano dito, men, paano malilinis ngayon yung pangalan niya if ever na hindi ngayon pumunta? 'Di ba? Dito nga sabi nga parang pahiwatig dito ni Senator Win. Wag na si Wang Jian kasi malabo namang pumunta yan dito na eh. So ano na lang, do all your best na i-prove mo talaga na hindi ka talaga related dyan without Wang Jian. 'Di ba? My goodness. So, tumakas siya nung rinid siya ng PAOK. Tumakas siya dun sa mga underground tunnels. Paano natin tatawagin siya? Ang tatawagin lang namin, sino yung presidente on rec? Again, pwede natin iturog, pwede tayong gumawa ng storya. Ang importante dito kung ano yung nakasulat sa records. Opo, Senador Win. Hindi po ako gumagawa po ng kwento. Si Wang Jiyang po, siya po nagpa-construct po ng Baofu. Ang participation ko lang po is only the property. Pero, presidente ka ng kumpanya, nakita mo ang dami ng construction. Hindi ka ba nagtakas saan nanggagaling yung pera? Boom. Ramdam mo talaga yung gigil ni Senator Win. Honestly po, Sen Win, nung unang part po, iniisip ko, wala naman po mawawala sa akin, hindi naman po ako naglalabas po ng pera, hindi ko po talaga iniintindi. Kaso lang po, nung kalagitnaan, sabi po niya sa akin, tinanong po niya ako kung gusto ko maglabas po ng... Pero risk yun ha, na isipin mo lang na wala naman akong ilalabas na pera. Pero, imposible namang hindi siguro naisip ni Mayor na lupa ko yan ha. So, anything na may gawing kabalbalan dyan, posible talaga akong madawit. 'Di ba? Hindi mo naisip yun na, okay, wala naman akong perang ilalabas dito. I think hindi lang ganun kasi lupa mo yan eh. If ever guys, kunyari lang ha, halimbawa lang, noon na sugarol yung may something hihiram sa lupa mo. Papahiram mo lang yung lupa mo. Hindi ka, or siguro may history ng tukhang yung taong kausap mo na gagawa ng negosyo dyan sa lupa mo. Ano ka lang ba? Sasabihin mo lang, sige, anong yung lupa mo? Wala naman akong kaba dyan, wala namang mawawalang pera sa akin. Eh. Di ka ba magdududa or man lang maging hesitant man lang na ako baka gawin tong drug den or drug lab. Di ba? Wala ka bang ganun na mindset? Ang sayo lang, lupa lang naman yan. Wala namang mawawalang pera sa akin. Paano yung pangalan mo? Paano yung if ever na madadawit ka sa mga kalokohan na gagawin nila? Di ba? Kasi property mo yan eh. Dapat protektahan mo rin yan. Tapos yun, malaman-laman natin, president ka rin. So, ang nagiging sisti dito, ang labo. Ang labo talaga. Malabo siya. Lumalabo. Lalabo. Ang lalalabo. Pera, sabi ko wala akong ganun kalaking pera at yung share ko po, paliit po ng paliit mangyayari, sabi ko magpa-buy out na po ako sa inyo. Kaya siya din po ang nakahanap po ng bibili po nung share ko po. On record, pakita ko yung mga building permit, ikaw nag-apply eh.
Yes po, Diba? nung una po ako po nag-apply. Ikaw nag-apply. So Opo. on record, ikaw ang not only president but ikaw rin ang applicant in behalf of Baufulan. Yes po, No, dahil diba? ako po yung president po. Correct. So ibig sabihin, President alam ka mo pa. dapat lahat na nangyayari bilang president ng kumpanya. Tama. So ang simpleng tanong ko, saan nanggagaling yung pera? Your Boom. Honor, lahat po ng construction po, sila Huang Jiang po ang nagte-take care. In fact, pwede rin po tayo magtanong po doon sa Bamban mismo na hindi po ako pumupunta. Di ba as a president, dapat ka talaga maging mausisa, di ba? Kasi paano, halimbawa ganyan nga talaga, wala kang kaalam-alam kung ano na yung pinag-a-apply mo. Di ba? Sobrang risk yun eh. Mayor na ba siya dyan? Kasi kung mayor na siya dyan, mas lalo siyang dapat maging cautious siya kasi pangalan niya yung dyan eh, at stake dyan eh. Di ba? My God. Even during po the construction po, sila po ang nagpapatakbo at sila din po ang nag-construct po. Ang problema si Wang Jiang nagtatago na eh. Tama. Saan namin hahanapin siya to validate? Ang Diba? ang aming gagamitin lang ay yung mga dokumento. Pakita ko yung building Tama, yung document na pinipoint out din siya. Siya yung tinuturo ng dokumento, hindi naman si Wang Jian eh. So, parang yan, evidence over sa statement ni Mayor Alice na si Wang Jian yan. Eh ngayon, si Wang Jian, wala naman, hindi naman mahagilap yun. Parang usok na lang yun na mahirap ng kamkamin. Hala. permit. Yung building permit, lahat ng building permit, ikaw ang nag-apply eh. Your Tama. Honor, yung ibang building permit po, ako po nag-apply yung iba. Yung mga naitayo po nung una. Yan, itong mga building permit, even yung mga, iba-ibang building permit, ikaw ang naka-apply Pirma. dyan. Bali, Opo, signatory that time siya. po, ako po yung president po. Ako po yung nag-apply po. Nako. Nung tinatayo nakita ko kasi itong development, para siyang may villa, may office. Nung pinag-uusapan niyo nito ng mga partners mo, ano ang intention ninyo dito sa development na ito? Yan. Ang una, Wait lang. Magandang tanong yan. Wait lang. Magandang tanong to. sorry po. Ulit. Ulit. May villa, may office. Magandang tanong to eh. Nung pinag-uusapan niyo nito ng mga partners mo, ano ang intention ninyo dito sa development na ito? Ang una, Intention. sorry po, Senwin. Ang una po, ang initial po na usapan po namin dyan ay low-cost housing. Yan po yung Low-cost nung housing. binabakot pa lang po siya. Tapos all of sudden, kinausap po nila ako. Sabi nila sa akin, gagawin na lang po natin mixed-use development. In fact, yung sa harapan po, yung malaking building po doon sa harapan, yan po yung magiging mall po. Tapos yung mga residential po na mga villas po, yan po yung magiging residential na area. Tapos po, yung isang building po sa loob, yan po yung may commercial at meron po silang ginagawa po doon ng mga condominium po. Gusto ko So, bali, hindi nabanggit yung Pogo. Ganon. tanungin, again, no? Lahat kasi ikaw nag-apply eh. Boom. So dapat alam mo kung ano yung ina-applyan mo. Boom. Hindi pwedeng ikaw nag-apply tapos ituturo mo si Wang Jian, siya ang Nabisto mo. Natumbok mo, Sir Win. Bakit ganun? nasa construction. Tama. Your Honor, prior to the construction po, ako po yung nag-apply. Pwede nyo po ipagtanong po doon sa mga construction workers po sa Bamban na involved po doon. Pwede nyo po ipagtanong po sa kanila na hindi po talaga ako sa construction. At after ko po na-apply po yung mga permits po, wala na rin po ako kasi wala rin po akong pera na maipasok. And in fact, Senwin, try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontak po si Huang Jiang para naman Pumunta siya po. dito, Madali lang sabihin na tutulong, pero yun nga, mahirap ngang gawin. arestuhin siya. Ay, opo. Tama. Para naman po malinis po yung pangalan ko po. Kasi sa akin po lahat So, kung hindi siya mahuli, hindi mahililinis yung pangalan mo ngayon. Kasi yung ebidensya, yung mga papel, sa'yo nakaturo eh.
Ulak. But on record, partner mo isang fugitive. At I Boom. think, gusto ko, Madam Chair, to ask AMLAC, si Attorney Adrian Arpon, looking at itong circumstance, is this a classic case of money laundering? Boom. Attorney Arpon. Sir, good afternoon. With your indulgence. Sir, possible po. In fact, our office Nako. is now investigating this. And Karinig nyo yun ha, possible na ano siya, some kind money laundering. gathering intelligence information. In the financial statements, wala doon eh. Ang pera galing, ewan ko galing saan, baka China, Labas. diretso Boom. ka agad, 6.1 billion pesos Ooh, sa contractor. grabe. Diba? Nakakakilabot. Hindi dumadaan sa mga formal channels eh. Nako. And then, going by the revelation of our chairperson, Nako na po. dalawang partner is also embroiled in money laundering. Nako. Dalawa. Parang nagtatagpi-tagpi eh. Boom. So ayun, from Kuya Tams TV. So kita nyo naman yun, men. Credits na rin, art courtesy sa Senate of the Philippines, Kuya Tams TV. Original video link in the description box below. Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So ayun, Kuya Tams TV, Filipino IC, Senate of the Philippines. So courtesy, credits, or whatsoever. So yeah, that's it. Grabe yun yung huling banat ni ni Senator Win Gatchalian. Sabi niya, oh, ano kasi to eh, since some kind siya, nakakaduda nga siya kasi about nga siya sa pinagdududahan nila yung money laundering. Tapos ngayon hindi daw siya dumadaan sa tamang mga channels. Kumbaga, yung mga papeles nila hindi na verify or hindi na-filter doon yung pera na supposed to be mag-fit siya dun sa mismo, sa lugar mismo, yung sa Pogo mismo. 'Di ba? Kasi based siguro sa estimation nila, 6.1 billion yung cost nun. Tapos ang nag-appear lang sa mga papeles nila, yun, millions lang ba yun? Or billion, 1, 2, 3, something like that. So bale yung ibang pera, invisible siya. Kaya sabi dito ni Senator Win Gatchalian, baka galing sa China yung perang ipinapasok dyan. Ang isa pa sa some kind siguro na makapagpalakas ng kutob ng nila Senator Win Gatchalian dito ay yun nga yung nanay at tatay niya or yung tatay mismo ni Senator Alice Go na, Mayor Alice Go, pupunta-punta dun sa China. Labas-pasok dito sa bansa 170 times kasama yung si Wen Yelin. So anong ginagawa nila doon? If ever guys, ganito kasi yan guys eh. Bakit some kind nakakatakot if ever na money laundering yung source of nila sa pogong yan. Tapos baka nga doon mismo sa China yung nagfa-funding yan. Bakit some kind nakakatakot siya? Ay dahil yun nga kalaban natin yung China. Tapos since pinapasok nila yung pera dito, alam naman natin na yung mga pogong yan, mga hinayupak na mga pogong yan ay involved sila or sila sa mga hackings, especially sa government natin, national security natin. 'Di ba? So kumbaga yung 6 billion na yun, makukonsider natin yun as investment ng China. Baka investment yung ng China kasi hindi pa naman talaga natin yan napoprove Pero kung sino mang nag-source or nag-funding sa lugar na yan, sa pogong yan, of course, may some kind masamang binabalak yan. Kasi masama na nga yung ginagawa nila sa pogong yan eh. Tapos malaman-laman natin mula sa labas or some kind bultuhan, bilyunan na pinasok dyan na hindi alam kung saan galing yung pera niyan. Diba? Magpapasok ka ng malaking pera sa ganyan. Tapos hindi mo dinadaan sa legal way. So, automatic, meron talagang kabulastugan dyan. Tapos yung partner ni Mayor Alice Go pa, fugitive pa. Diba? Ang isa pa dito, paano malilinis ngayon yung pangalan ni Mayor Alice Go kung nagdidepende lang siya dun sa partner niya na fugitive nga. Na-aware din siya na huhulihin yung fugitive na yun if ever napupunta yun dito sa Pilipinas or kapag ka mahuli yun. I think malabo nang magpakita yun eh.
Kasi sino ba namang tangang fugitive na alam na ng buong mundo na fugitive ka tapos pupunta ka pa doon. Kahit malinisan mo yung pangalan mo dito sa Pogo, fugitive ka pa rin eh. May pananagutan ka pa rin. Diba? So, paano yan? Paano ngayon yan? Grabe, nakakatakot to Billion yung ipinasok na pera. May something talaga dito, men. So, yun lang naman. Grabe. Nakaka-stress na talaga. Dapat close na lahat ng Pogo para hindi na tayo, matiktikan ng ibang bansa, Hindi na tayo yun nga, yung mga national security natin, mga kalokohan na ginagawa nila dito para matigil na. Isampal natin sa kanila yung mga binibigay nila sa gobyerno natin. O kainin nyo yung Pogo nyo. Magsilayas kayo dito sa Pilipinas. Pinagbabawal nga yan sa China tapos dito nag-ooperate sila. Willing pa sila maglabas-pasok ng pera kahit gaano pa kalaki, billions. Diba? So yun, sana naman mabuksan ng isipan ng natin dito, mga ahensya natin or whatsoever dito na yung mga Pogong yan, terminate na talaga lahat yan. Kahit na sabihin pa natin may pinasok din sila na pera sa lugar natin or sa Pilipinas, wag na lang yan. Palitan na lang ng iba. Marami namang mga mararangal na mga negosyo dyan. Di lang naman yan. Diba? So yun lang naman muna kayo. Ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it na lang muna. Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.